Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Humihingi ng paliwanag ang Department of Agriculture Bureau of Plant Industry sa importers bunsod ng anilay mabagal na pag-aangkat ng pulang sibuyas habang papalapit na ang peak holiday season. Nito lamang kasing Martes, pumalo na sa 320 pesos kada kilo ang presyo ng imported medium-sized red onions para sa Metro Manila, habang 330 pesos kada kilo naman para sa local red onions. Ayon sa DA, 60 pesos kada kilo lamang ang landed cost ng imported na sibuyas mula China. Dagdag ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., gusto nilang malaman ang status ng mga import permit dahil maaari nila itong kansilahin at ibigay na lamang sa ibang mga importer upang tiyakin na sapat ang supply ng sibuyas lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Sa papalapit naman na Kapaskuhan at patuloy na pagdiriwang ng National Children's Month, pag-asa ang hatid ng ilang alumni ng PNPA katuwang ang PNP para sa mga batang lumalaban sa sakit na kanser. Naritong ulat. Naghatid ng maagang pamasko ang Philippine National Police Academy o PNPA kaisang BC Class of 2009 para sa mga batang cancer patients sa Cebu nitong kamakailan. Ang inisyatiba ay hindi lamang pakikiisa sa 33rd National Children's Month, kundi isa rin itong paraan upang makabuluhang gunitain ang 2 dekadang anibersaryo sa serbisyo. Para sa PNPA alumni, ito ang pinakamakabuluhang paraan upang ipagdiwang ang 20 taong serbisyo sa hanay. Sa halip na engrandeng paggunita, pinili nilang maghatid ng sigla at pag-asa sa mga batang patuloy na nakikipaglaban sa sakit na kanser at sa kanilang mga pamilya. Regalo, aktibidad at makabuluhang pakikipag-ugnayan ang handog ng grupo sa outreach program na ikinasa kasama ang PNP at Police Regional Office 7 sa Everlasting Hope Childhood Cancer Mission sa Guadalupe, Cebu City. 20 bata edad 2 hanggang 17 ang nakiisa sa isang masayang araw na puno ng pagkanta, pagsayaw, storytelling at laro kasama ang kanilang mga magulang at tumatayong magulang. Bilang dagdag suporta, hatid ng kapulisan ng 2 kabang sako ng bigas, bottled water, mattresses at kape para sa mga pamilya at kawani ng center. Tumanggap rin ang mga bata ng loot bags, fruit basket, vitamins at stuffed toys. Samantala, buo naman ang suporta ng hepe ng pulisya sa mga inisyatibang gaya nito at sinabing bahagi ito ng patuloy na pangako ng hanay sa community-focused programs para sa kapakanan at pagpapahalaga sa buhay ng mga mamamayan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Malungkot na balita po. Kabilang ang isang Filipino worker sa 2 nasawi sa car stampede nitong Lunes sa Tokyo, Japan. Kinilala ng Tokyo Metropolitan Police Department ang biktima na si Gladys Grace Rotakio Testado, 28 taong gulang na company worker. Nasawi ang biktima sa ospital matapos masagasaan habang tumatawid sa kalsada ng kotseng ninakaw paumano ng suspect. Inaresto na ng Tokyo Police ang 37-year-old na lalaking pinaniniwala ang nagmamaneho ng sasakyan na nagresulta sa pagkasawi ng isa pang 81-year-old Japanese at 10 kataong sugatan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, MMDA naghahanda na para sa Trillion Peso March Rally. Ilang issues sa pabahay, tinalakay sa plenary debate ng panukalang budget ng DSU. DA, pinagpaliwanag ang importers sa mabagal na pag-angkat ng pulang sibuyas. DI, inaresto ang 2 fake Filipino nationality sa Laguna. Mactan Cebu International Airport, pagbibilang Asia's Airport of the Year. Pinay worker, kabilang sa nasawi sa car stampede sa Tokyo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang Report.